Hindi para sa lahat ang video na to. Para to sa mga taong willing gumastos para sa tunay na cinematic sound experience. Para sa mga nanonood ng movies na gustong marinig ang bawat detalye. Para din to sa mga nakikinig ng music na ayaw ng sabog na bass. At sa mga naglalaro ng games na gustong maramdaman ang bawat explosion at footsteps. Kung isa ka sa mga taong seryoso pagdating sa audio, nasa tamang video ka. Dahil ngayon, susubukan natin ang Ultimea Skywave X70. Simulan natin sa unang impression pa lang, unboxing. Pagbuhat ko pa lang ng kahon, ramdam mo agad na hindi ito yung ordinaryong sound system. Mabigat siya. Ang total weight nito kasama ang box nasa around 28 kilograms. Malaki kasi talaga ang subwoofer. Solid ang speakers at ramdam mong hindi tinipid. Pagbukas mo ng box, bubungad sa'yo ang isang black premium inner box na may magnetic lock. Sa loob nito, dito naka-organize ang mga accessories. Nandito na yung manual, brackets, power adapters, remote control, HDMI cable at digital optical cable. Sunod yung dalawang surround speakers. Sa setup ko, pinatong ko lang muna sa sofa pero pwede mo rin silang i-wall mount kung gusto mo ng mas permanent na setup. May label na din yung mismong speakers na left and right kaya hindi ka malilito. Ang maganda dito, bawat surround speakers ay hindi lang isa ang driver. May dalawang speakers sa loob ng bawat isa. Isang side-firing driver at isang up-firing driver. Well, ang advantage nito, yung side-firing driver ay nagbibigay ng width at direction ng tunog, habang yung up-firing driver naman ay responsible sa height effects. Ibig sabihin, hindi lang galing sa likod ng tunog, kundi parang may nangyayari sa paligid mo at pati sa itaas. Ito yung kadalasan mo na i-experience pag nanonood ka sa sinihan. Kaya ito yung dahilan kung bakit mas buo at mas immersive ang surround experience kumpara sa typical rear speakers lang. Next natin yung second layer. Dito nakalagay ang soundbar mismo. 3 piraso ang soundbar at kailangan mo siyang buuin. Huwag kang kabahan dahil madali lang siyang ikabit at very straightforward ang proseso. Dapat mo lang ilapat yung mga bakal niya dun sa butas at i-twist mo ng konti. Pag na-assemble mo na, makakabuo ka ng isang solid na soundbar unit na may 8 speakers sa loob. Sa likod ng soundbar, makikita mo lahat ng wired connections na pwede mong ikabit. May HDMI to TV via EARC, HDMI in, optical input, USB at syempre yung port para sa power adapter. Ibig sabihin, napaka-flexible ng connection options mo. Kaya kahit projector, TV, gaming console o media box ang gamit mo, may option ka. At syempre, ang pinaka nagustuhan ko, may wireless connection ka din via Bluetooth 5.4 para sa mga tablet at smartphones. Sa third layer naman, nandito na yung pinakahihintay natin, ang subwoofer. At ito ang pinakamabigat sa lahat at dito mo maiintindihan kung bakit umabot ng 28 kg ang buong package. Ang height ng subwoofer ay nasa around 17 inches. At ang speaker mismo ay nasa 10 inches. Hindi ito yung maliit na sub na pang design lang. Ito yung klase ng subwoofer na kumakalabog sa dibdib. By the way, napansin ko rin na sobrang safe ng packaging nila. May styro kasi na super fit sa bawat speakers. Kaya walang alog. Mahalaga ito lalo na sa case ko na nasa Davao ako at galing pa sa warehouse nila sa Laguna ang unit. Kaya pagdating dito, maayos siya, walang damage. Pagdating naman sa design, clean at modern ang itsura ng Skywave X70. Kahit may kalakihan yung subwoofer natin, slick siya at madaling i-blend sa modern living space. May rose gold accent din na nagbibigay ng premium touch. Ngayon, punta tayo sa pinaka-importante, yung features. Pero imbes na basahin lang, ipapaliwanag natin kung ano ang tunay na benefit ng bawat isa. Unahin natin ang Dolby Atmos 7.1.4 channel surround sound. Sa madaling salita, ito yung configuration na nagbibigay ng tunay na immersive experience. Meaning, may dedicated channels para sa harap, gilid, likod at pati sa itaas. Hindi lang kaliwa at kanan ang naririnig mo. Kaya pag ginamit mo, mapapansin mo na gumagalaw o umiikot sa'yo yung tunog. Andyan din yung Neural Core Processing. Ito yung pinakautak ng system. Hindi ito marketing term lang. Ito ang dahilan kung bakit nagiging malinaw ang placement ng sound at hindi nagiging magulo kahit maraming nangyayari sa eksena. Ito pa yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito. May Cinemesh True Wireless din siya. Ibig sabihin, wireless ang communication ng speaker
speakers pero stable. Walang delay at walang dropout. Kaya makikita mo dito sa setup natin, ang pinaka-wire lang dito ay yung power adapter ng bawat speakers kaya hindi siya makalat tingnan. Balikan natin yung subwoofer. May Gravus Ultra Linear Bass Technology ito, meaning kayang bumaba ng bass hanggang 20 Hz. Hindi ito basta malakas lang, malinis, controlled at hindi boomy. Kaya kahit malakas ang volume, hindi masakit pakinggan. Ito yung low bass na parang nasa sinihan ka. May lalim, may dagungdong at ramdam mo yung impact sa bawat eksena ng pelikula, lalo na sa mga explosion at cinematic moment. Isa pang malaking factor ay ang gun amplification. Kumpara kasi sa traditional silicone amplifiers, mas efficient ito. Kaya hindi masyadong umiinit din ang unit, mas stable ang output at mas precise ang tunog. Kaya kahit malakas, hindi siya nagiging sabog. Meron ding 980 watts peak power ang system. Hindi naman ibig sabihin nito ay lagi kang makikinig sa sobrang lakas, pero ang advantage kasi nito may headroom ka. Kaya kahit complex ang soundtrack, hindi nahihirapan ang system. Supported din ito ng 4K HDR pass-through. Kaya kung may media player o console ka, diretso na ang signal papunta sa TV o projector mo nang hindi nababawasan ng quality. At kung gusto mo mag-adjust ng sound, pwede rin sa soundbar o kaya naman sa remote. At meron din silang sobrang convenient na Ultimedia app na pwede mong i-download. Pili ka lang kung movie, music o gaming at automatic nang inaayos ng system ang tunog base sa setup mo. Ngayon punta tayo sa actual sound test at ito na yung pinaka-satisfying na part. By the way, ang setup ko kasi projector kaya sinubukan ko muna yung default speaker ng projector ko. Mapapansin mo na kahit naka-max volume siya pero malinaw agad ang limitation. Mahina pa rin ang dating, flat ang tunog at halos walang bass. At eto naman pag kinonect natin ang Skywave X70. This ain't no damn thing. Fuck you say nothing, boy. Ibang usapan na, di ba? Biglang lumawak ang soundstage. Naririnig mo mismo yung environment ng scene at pag pumasok ang bass, ramdam mo yung dagungdong. Hindi siya sabog, para kang nasa sinihan talaga. Sa movies, lumalabas pati yung mga tunog na hindi kayang ilabas ng ordinaryong speaker. Yung mga detalye sa background, mahihinang tunog na pipick up niya pa rin at yung mga sound effects. At eto pa, kung mahilig ka talagang manood, tines ko na to ng around 15 hours straight at hindi siya gaanong umiinit. So ngayon, para kanino nga ba ang Ultimedia Skywave X70? Para to sa mga taong gusto ng tunay na cinematic sound experience pero hindi pa handang gumastos para sa mga high-end brands tulad ng Bose. Para rin to sa mga gustong gawing mini cinema ang sarili nilang bahay. Okay, yung presyo, ang SRP nito ay nasa 50,000 pero kapag naabutan mo ang sale, bumababa siya hanggang 39,899 pesos. Sa presyong yan, solid na option to kung quality, immersion at overall experience ang habol mo. At uulitin ko, hindi ito para sa lahat. Pero kung importante sa'yo ang sound at gusto mong iangat ang home entertainment setup mo, sulit siyang i-consider. Nilagay na rin namin sa description ang official link kung saan mo siya pwedeng mabili para madali kang makapili. Kung nakatulong ang video na to, i-like mo na para masuportahan ang ating channel. I-share mo na rin sa kaibigan mong mahilig sa movies, music o gaming. Comment mo na din kung ano ang mas importante sa'yo pagdating sa sound system at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka lagi sa mga smart buyer guides natin.